Sa pagpapatuloy ng Season 3 ng That Time I Got Reincarnated as a Slime ay kumain muna ang mga Demon Lords habang si Leon at Valentine naman ay umalis kaagad na tila may importanteng lakad. Sarap si Rimuru sa putaheng inihanda kaya inutusan nito si Raphael na suriin ang recipe na ginamit habang si Veldora at Daggroel naman ay pinag-usapan ang hindi pagbibigay impormasyon ni Clayman kung sino talaga ang nasa likod ng lahat. Dahil sa sarap ng inumin na mula sa Tempest kaya maging si Guy ay napatanong kung ang grapes na ginamit rito ay mula sa Year Azania kaya sinagot ito ni Rimuru na tuloy-tuloy na nila itong magagawa dahil sa prutas na inaangkat dito. Inaasar naman ni Ramirez si Dino dahil natatapangan nito sa brandy at habang umiinom naman ay naalala ni Daggroel si Valentine na naunang umuwi dahil magugustuhan niya umano ang alak. Ilang sandali lamang ay nag-report si Raphael na natapos na nito ang pagsusuri kaya posible nang gayahin ang mga pagkaing nakahain sa hapagkainan. Bumalik na rin ang grupo ni Rimuru sa kanyang papaunlad na bansa kaya nang makita sila ng kanyang mga mamamayan ay nagbigay galang ang lahat at ilang sandali lamang ay dumating ang nagmamadaling Goblin King at ang Prime Minister ng Tempest na si Reverd para i-welcome ang pagbabalik bansa ng kanilang ruler. Hindi rin nagpahuli ang Primordial Black na si Diablo at ang pangalawang secretary ni Rimuru para batiin ang kanyang Panginoon sa pagluklok sa kanya sa octagram kaya nagulat si Rimuru kung bakit nasa bansa si Diablo. Dumiretso kaagad si Rimuru kasama ang kanyang mga secretary at si Veldora sa kanyang opisina at dito ay pinaghandaan sila ng pagkain na kahawig ni Rimuru. Kahit na meron na si Veldora ay binigay ni Diablo ang kanyang ipinangakong parte rito kaya masayang-masaya si Veldora. Dahil dito ay nagtaka si Rimuru kung bakit niya ibinigay ang kanyang pagkain kaya pinaalam ni Diablo na ito ang kanyang bayad kapalit ng impormasyong ibinigay ni Veldora sa kanya kaya kinabahan kaagad si Veldora nang tumingin si Rimuru sa kanya. Nagkaroon kaagad ng idea ang Supreme Leader na si Veldora ang nagsabi kay Diablo kung ano ang kaganapan sa Walpurgis at ang malupit pa rito ay nahulaan ni Rimuru na 3 dessert ang kapalit ng impormasyong ito kaya napatanong na sinabi na lamang ni Rimuru sa Storm Dragon na hindi naman talaga nito kailangang kumain. Nagpaliwanag naman dito si Veldora na hindi mahalaga kung kailangan niyang kumain o hindi dahil gusto niya lamang kumain at ibinalik kay Rimuru ang kanyang tanong na hindi rin naman ito kailangang kumain kaya napagbuntong hininga na lamang si Rimuru. Nagkamustahan rin ang dalawang sekretarya sa kanilang mga naging misyon kaya dito ay sinagot ni Diablo na perpektong natapos niya ito kaya nagtaka si Rimuru dahil sakto ang pagbabalik nito sa Tempest. Dito na kinabahan si Veldora at gusto na sanang umalis dahil ayon kay Diablo ay tinawag siya nito at pinayuhang bumalik kaya dito ay pinagsabihan siya ni Rimuru na huwag makialam sa trabaho ng iba at bilang parusa ay inutusan nito si Haruna na hindi bigyan ng kahit anong merienda si Veldora kaya parang batang nagtampo ang Storm Dragon. Pagkatapos ay kinamusta naman ni Rimuru kay Diablo ang Falmet at kung okay lamang na narito siya sa Tempest kaya sumagot si Diablo na nagpapatuloy ang plano dahil meron siyang informant na nagtatrabaho. Pinaalam rin ito na ibinalik niya ang orihinal na anyo ng 3 at habang tinitingnan ni Diablo ang kakaibang ginawa ni Xian sa kanila ay napasabi na lamang ito na troublemaker si Xian dahil maging healing magic ay hindi na epektibo kaya napatanong na lamang si Diablo kung anong uri ng skill ang may kayang gawin nito. Ganun pa man ay sinubukan ni Diablo na ibalik sa dati ang Archbishop kaya inutusan niya itong indahin ang sakit na maging ang 3 kanilang kasabay papunta sa Falmouth ay nag-aalala rin kung makakarating pa ba ang 3 bihag sa Falmouth. Unang naibalik ni Diablo sa dati ang Archbishop kaya laking pasasalamat nito sa kanya at tinawag pa siya nitong Panginoon. Sumunod namang humiling si Raisin na ibalik ni Diablo sa dati ang kanilang hari kaya nagsalita si Diablo na ang paghingi ng pabor sa kanya ay may kapalit na malaking halaga. Habang tinitingnan ni Raisin si Diablo ay dito niya napagtanto na ito ang isa sa 7 primordial demon na si Noir at natakot pa ito dahil ang demonyong kanyang kaharap ay may pinaglilingkuran pang Demon Lord at nakita niya ito mismo na nagtataglay ng nakatagong kapangyarihan na higit pa sa imahinasyon. Sa sandali din na yun ay nalaman kaagad ng kinakatakutang sorcerer ng Falmouth na ginising ng kanilang kaharian ang natutulog na leon at matapos siyang maibalik sa dati ay humiling si Raisin na maging isang pinakamababang servant ni Diablo para maibalik sa dati ang hari kaya tinanggap naman siya nito ngunit binalaan siya ni Diablo na hindi niya kukonsintihin ang karagdagang pagkawalang galang sa kanyang Panginoon. Ipinangako ni Raisin ang kanyang loyalty at ganun rin ang Archbishop kaya napasabi na lamang si Edmaris na sa mahabang panahon na naglingkod sa royal family si Raisin ay sa wakas tumalikod na ito sa kaharian at sa tingin niya ay tama ang desisyon ng sorcerer. Bago makarating sa Falmouth capital ay ginamitan ni Diablo ng kanyang unique skill na Tempter ang dalawa para hindi siya ipagkanulo ng mga ito kung sakali at pagpasok nila sa capital ay nagtaka ang mga nobles dahil kahit anong magic ang kanilang
nilang gamitin ay hindi pa rin bumabalik sa dati ang hari. Marami pang mga tanong ang mga nobles katulad ng kung anong nangyari sa kanilang royal army sa akala nilang si Shogo, ngunit nagpakilala si Raisin sa kanila at sinabing nakipagtulungan ito sa champion para sa kaligtasan ng hari, kaya naisip ng mga nobles na natalo ang Falmouth army at sinisi si Raisin dahil sa bigo itong matalo ang mga halimaw. Binigyan naman nila ng pagkakataong magpaliwanag ang sorcerer, kaya dito ay sinabi ni Raisin ang ginawang kwentong na pagkasunduan sa Tempest na nagising ang dragon na si Veldora na natutulog sa lupaing ito dahil sa paglalaban ng kanilang army at mga halimaw, kaya naglaho ang mga knights at halimaw sa lugar at sila lamang ang natira, kaya hindi makapaniwala ang mga noble sa kanilang narinig. Ilang sandali lamang ay pumasok na rin ang grupo ni Yum kasama si Diablo at dito ay ipinaliwanag ng Archbishop kung bakit ang grupo ni Yum ang nagligtas sa kanila dahil nang magkasagupaan ang dalawang hukbo ay matindi ang naganap na labanan, bagamat lamang sila sa dami ay talo naman sila sa kaalaman ng mga halimaw pagdating sa lupain, kaya marami sa sundalo nila ang natalo at dahil dito ay naging susi umano ito para sa pagkabuhay at biglang paglitaw ni Veldora na kahit sino ay tanggap na ang kamatayan dahil sa presensya lamang ng Storm Dragon. Nagsalita rin si Raisin na si Rimuru ang magitna sa pagitan nila at ni Veldora at nakumbinsi ang Storm Dragon na hayaan silang mabuhay, kaya hindi maipaliwanag ang nadarama ni Diablo nang marinig ang papuri sa kanyang Panginoon. Nagbago na lamang ng paunti-unti ang itsura ni Diablo dahil nagdadalawang isip ang mga nobles sa kung may kakayahan ba talaga si Rimuru na gawin ito, kaya nagpaliwanag kaagad ang Archbishop na si Rimuru ay pinuno rin ng Great Jura Forest. Sa kabilang banda ay pinagpawisan naman ng malagkit si Raisin dahil kanyang naramdaman na naging seryoso si Diablo nang inakala ng mga nobles na si Rimuru lamang ang tumawag sa kanyang sarili bilang pinuno ng Jura, kaya nagpaliwanag si Raisin sa mga nobles ng Falmouth para hindi na magalit ang kanyang master na nakita niya mismo ang Monster City na karapat dapat tawaging kabisera, at pinagbigay alam pa nito na maging ang guardian ng kagubatan ng mga Dryads ay naglilingkod din sa kanya na naging tulay umano para sa pag-uusap kay Veldora. Dahil dito ay nangamba ang mga nobles dahil ang mga Dryads ay makapangyarihang halimaw na nagpoprotekta sa lupain kung nasaan natutulog si Veldora, at ang mga ito ay pinamumunuan na sa ngayon ni Rimuru, kaya ayon sa isang nobles ay ayaw nilang gawin kalaban si Rimuru. Dito na pumasok si Yum na pinaalam na nakipagtulungan siya kay Rimuru noong natalo niya ang Orc Lord at mas pala kaibigan umano ito kesa sa kanilang inaakala, kaya hindi umano nila kailangang mag-alala. Nagsalita ang noble na si Carlos na dahil dito ay magsilbing mediator si Yum para sa kanilang kahilingan at sinabihang maghintay ang champion sa ibang silid, ngunit pinaalam ni Yum na pala kaibigan si Rimuru sa normal na pangyayari ngunit hindi ngayon, at alam umano ni Carlos ang dahilan. Inakusahan din ni Yum si Carlos na siya ang nagdeklara ng digmaan sa Tempest na isang masamang idea dahil ang ilan umano sa mga kaibigan ni Rimuru ay namatay dahil sa digmaan, kaya galit na galit si Rimuru ngayon. Nagalit pa si Carlos at pinagsabihan si Yum na kung meron itong influence kay Rimuru na nababagay sa kanilang layunin ay tungkulin umano ng champion na magpagitna para sa kanila, kaya dahil dito ay hindi na napigilan ni Diablo ang kanyang aura na ikinatakot ni Miyulan kasama si Raisin at Brocious. Tanging si Yum lamang ang tila walang pakialam sa kapaligiran na nagpaliwanag sa mga nobles patungkol sa paggamit nila ng Otherworlders para magdeklara ng digmaan sa Tempest, at pinaalam ni Yum na dahil ipinanganak siya sa Falmouth ay ayaw niyang masira ang kanyang homeland, kaya nakiusap umano siya kay Rimuru na gumawa ng deal, kaya dahil dito ay nagalit si Carlos habang si Diablo naman ay tila uunahin ng tapusin ng mapagmataas na noble, kaya kumilos na agad si Raisin at ginawang yelo ang mainit na si Carlos, kaya kumalma na rin naman ang kanyang master. Sa huling pagkakataon ay sinabi ni Raisin na si Yum ang dahilan kaya pinalaya silang tatlo dahil sa rekomendasyon ng champion, kaya dahil dito ay wala ng choice pa ang mga nobles dahil narinig nilang natunaw lahat ng sundalo nila sa magic tools lamang ni Veldora, kaya handa na nilang tanggapin ang offer ng Tempest. Dito na biglang lumitaw si Diablo sa harap ng hari ng Falmouth na kani-kanina lamang ay nasa likuran lamang at sinabing isang matalinong desisyon ang kanilang ginawa, kaya bilang pangako ay palalayain na nito ang hari, kaya dahil dito ay nagulat ang mga gwardya. Nagpakilala si Diablo na siya ang loyal butler ng kanyang hari na ang dakilang si Rimuru, at pagkatapos makita ang ginamit na potion ay napatanong rito ang nobles, kaya biglang naging salesman ang Primordial at sinabing ang full potion ay ang specialty ng kanilang bansa na pinakamahusay na gamot sa pagpapagaling. Pagkatapos maibalik sa dati ang hari ng Falmouth ay kaagad ipinaalam ni Diablo ang mensahe ng kanyang haring si Rimuru, kaya hinayaan na lamang ni Edmaris na si Diablo na ang magbasa ng mensahe. Nakasaad rito na 1 linggo mula ngayon ay magpupulong ang mga kinatawan ng dalawang bansa upang talakayin ang kapayapaan, at nagbigay ng 3 opsyon sa Falmouth na una ay ipinabababa sa trono ang kasalukuyang hari at magbayad ng pinsala.
Pangalawang options ay sumuko ang kanilang bansa at maging isang vassal state ng Tempest. Pangatlo ay magpapatuloy ang digmaan, kaya dahil sa mga ito ay naisip na lamang ng mga nobles na galit si Rimuru, sasabihin pa sana ng isang nobles na hindi sapat ang oras na palugit para sa kanila, ngunit pinatahimik ito ni Diablo at sinabing madali lamang uminit ang kanyang ulo, ngunit sinabi naman ng isa na kailangan pa nilang ipatawag ang mga maharlika sa lahat ng rehiyon, kaya dito na nagalit si Diablo at sinabing hindi importante ang gusto nito para sa kanyang hari at pinagbantaan sila na huwag gagawa ng walang kwentang mga tricks at kapag hindi sila nakasagot matapos ang isang linggo ay iisipin umano ng kampo ni Diablo na balak ng Falmouth na ipagpatuloy ang digmaan. Pagkaalis ni Diablo ay tila nakahinga ng malalim si Grossos at Hume. Pagkatapos ipaalam ni Diablo ang naging misyon niya sa Falmouth ay sunod naman itong ipinaalam kay Rimuru na 10,000 stellar gold coins ang kanyang hiningi bilang bayad sa kanilang maling ginawa, kaya maging si Rimuru ay nagulat. Ipinaalam ni Raphael na katumbas ng 1 trillion sa Japanese yen ang hiningi ni Diablo at pagkatapos ay pinaalam ng Primordial na binigyan niya ng 3 pagpipilian ang mga nobles na mayroon lamang isang tamang sagot. Dito ay ipinakita ni Diablo na hindi lamang siya malakas kundi napakautak rin ito dahil siya lamang ang nagdesisyon ng kanyang ginawa sa Falmouth, ngunit kaparehas pa rin ang kinalabasan sa katulad ng gustong mangyari ni Rimuru dahil wala ng Royal Knights ang Falmouth, kaya ang pipiliin lamang nila ay ang magbayad sa hinihinging danyos ni Diablo at kusang umalis sa trono si Edmaris at mawala ang impluensya nito, kaya wala na itong choice at makikipagtulungan na lamang ito kay Hume na siyang gustong gawing hari ni Rimuru. Sa Free Guild ay ipinaalam na nila Yuki at Kagali sa kanilang subordinate na sina Tyr at Footman na wala na si Clayman, kaya napaiyak si Tyr sa kanyang nabalitaan. Dahil dito ay inamin ng bawat isa ang kamalian, katulad ni Yuki na dapat naging maingat sila dahil minaliit nito ang mga Demon Lords, habang sila Plus naman ay sinabing siya ang nagmungkahi sa idea na hindi inakalang maging ganun ang kahihinatnan. Masaya naman si Tyr na nakabalik ng ligtas ang kanyang kasamang sila Plus, ngunit nagtaka ito kung paano niya natalo si Valentine na kasing lakas ng kanilang presidenteng si Kagali. Ipinaalam nila Plus na naglaban sila sa araw na pinakamahina ang mga vampira at ito ay ang bagong buwan, kaya naging maswerte lamang umano siya at hindi kasing tanga ni Clayman, kaya nagalit si Footman at sinapak sila Plus, ngunit parang wala itong damage sa dating hero at pagkatapos ay pinatigil na ni Kagali ang dalawa dahil magkakagulo pa. Naging palaisipan rin sa kanila kung paano talaga napatay si Clayman at bukod pa rito ay malaki rin ang nawala sa kanila tulad ng kanilang base, mga puwersa at mga kayamanan na ibinigay nila kay Clayman. Tanging si Kagali at Yuki pa lamang ang nakakaalam na nasakop ang base na ibinigay ni Kagali kay Clayman, kaya ipinaalam ng dalawa na isang gabi lamang ang inabot para masakop ang lugar at nagulat sila dahil isang maliit lamang na grupo ang ipinadala ni Rimuru para masakop ito. Dito rin nila napagtanto na ginamit lamang ni Rimuru ang battlefield bilang diversion para pasukin ang main base ni Clayman, kaya dahil sa pagkatalong ito ay napagkasunduan nilang pag-isipang muli ang kanilang plano at maging mapagpasensya kung gusto nilang makamit ang kanilang layunin na masakop ang buong mundo. Ganun pa man ay may binabalak kaagad si Yuki para makabawi kay Rimuru dahil kinuha lahat nito ang anumang mayroon si Clayman, kaya medyo kulang na sila sa resources. Ang Holy Empire ng Lubelios ay isang pantay na lipunan sa pamamagitan ng pagtitiwala ng lahat sa kanilang Diyos na si Demon Lord Luminous Valentine na ang nag-iisang nilalang na nakatalo kay Hanata. Pagkatapos iwan ni Hanata ang kanyang teacher na si Shizu dahil sa kanyang paniniwala na ang tanging maaasahan lamang sa mundong ito ay ang sarili niyang lakas, kaya siya napadpad sa bansa kung nasaan siya ngayon at ang lugar na tingin niyang magpapalakas sa kanya. Sa pagsali ni Hanate sa Western Holy Church ay naging isa na agad siyang paladin sa kanyang unang taon pa lamang at sa loob ng 2 taon ay naging isa siyang captain ng Crusaders na itinuturing na elite mula sa Temple Knights. Sa pagtaas ng kanyang posisyon ay dito niya unti-unting nalalaman ang katotohanan na ang Emperor ng Lubelios ay isang vampira na nagngangalang Luis at kambal na kapatid ni Roy Valentine na isang Demon Lord ang itinuturing na Diyos at namumuno sa mga tao, kaya nagdesisyon si Hanata na paslangin ang dalawa, kaya nagkaroon ng pagtutuo sa inner sanctum sa taas ng bundok. Nagawang matalo ni Hanata ang dalawa, ngunit malubha naman siyang nasugatan at ilang sandali lamang ay dumating ang isang napakagandang babae na nagngangalang Luminous na narinig ang kanilang paglalaban mula sa kanyang bedchamber. Binuhay ni Luminous ang namatay na kambal, kaya nawalan na ng pag-asa si Hanata, ngunit pagtapos gawin ito ni Luminous ay lumapit rin ito kay Hanata at hinawakan ang tila na walang pag-asang mukha na kinalaunan ay namangha matapos sabihan at tanungin ni Luminous na wag siyang mamatay dahil sa maling paniniwala sa kanyang isip.
Binigyan ni Luminous ng 1 linggong pagsubok si Hinata dahil may sapat na lakas ito para talunin ang pinakamalapit niyang tauhan at kapag nalampasan niya ito ay sinabi ni Luminous na haharapin siya nito ng seryoso. Nalampasan naman ni Hinata ang ibinigay na pagsubok at hinarap si Luminous na kung saan ay tinalo siya nito kaya nanumpa si Hinata ng katapatan sa kanya. Alam na rin ni Hinata na ang kanyang pinagsisilbihan at kanyang mga kadugo ay nangangailangan lamang ng kaunting dugo para sa kanilang sarili habang ang mga matataas na uri ng vampira naman ay maaaring mabuhay ng walang hanggan na hindi nangangailangan ng dugo ng tao. Masarap man ang dugo ng tao kung sila ay masaya ngunit ipinagbawal na ni Luminous ang anumang labis na pagkuha nito. Dahil na rin na ang lubal use ang may mataas na kaayusan at pagkakapantay-pantay maging sa mga Western nations kaya napagdesisyonan ni Hinata na kailangan niyang protektahan si Luminous kahit anong mangyari para protektahan ang tinawag niyang utopia. Ipinaalam ni Luis kay Hinata na patay na ang kanyang kapatid na si Roy na maagang bumalik mula sa Walpurgis kaya napaisip si Hinata na hindi naman mahina si Roy kahit na isang kunyaring titulo lamang ang pagiging Demon Lord nito bagkus higit pa sa sapat ang kanyang lakas upang maging isang Demon Lord kaya napagtanto nito na mas malakas pa sa Demon Lord ang clown na tumalo sa kanya. Ipinaalam ni Luis na tumatayong Emperor ng Holy Empire ng Lubelius na ang pagkamatay ng kanyang kapatid ay isang problema dahil may posibilidad na humina ang pananampalataya ng tao sa kanilang paniniwala dahil sa pagkawala ni Roy. Ipinaalam rin ni Luis na nabuhay na muli ang Storm Dragon na si Veldora ngunit nagtataka ito kung bakit nananatiling matatag pa rin ang Jura Forest ngunit para kay Hinata ay dahil hinayaan niyang makatakas si Rimuro kaya nagkaganito ang kagubatan. Napatanong na lamang si Luis kung para kay Hinata ay kung isang matinik na kalaban si Rimuro dahil nalaman niyang inubos ni Rimuro ang puwersa ng kaharian ng Falmouth o hindi naman kaya ay binigyan niya lamang ito ng kaunting awa dahil parehas na mundo lamang ang kanilang pinagmulan. Itinanggi ito ni Hinata bagkus hindi niya pinansin ang mga sasabihin ni Rimuro at tinangkang sirain ang kanyang bayan dahil na rin hindi umaayon sa layunin ni Luminous si Rimuro sa kadahilanang malapit nang gumalaw ang mga anghel kung patuloy ang pagunlad ng Tempest ng ganun kabilis. Kung mangyari man ito ay gusto ni Luis na tiyakin ang kanilang tagumpay sa susunod na Tenma War na kung saan ay tatawagin ang hukbo ng mga anghel at wawasakin ang mga bansang may sobrang advanced na teknolohiya para mapigilan ang sangkatauhan na wasakin ang sarili. Ipinaalam ni Luis na naging maganda ang kinahihinatnan sa pagkabigo ni Hinata dahil maaaring magsama-sama ang mga Western nations para harapin ang banta na umuusbong sa kagubatan ng Jura na sa tingin ni Hinata ay hindi magtatagumpay ng maayos dahil naaayon naman sa kanila kung matatag ang Jura. Tinanong ni Hinata kay Luis kung kilala nito ang Eastern Merchant na nagbigay sa kanya ng impormasyon dahil kanyang pinaalam na sinubukan siyang gamitin ito kaya tama lamang na hinayaan niyang mabuhay si Rimuro. Pagkatapos nito ay sinabi ni Luis na hanggang sa maging handa sila sa ngayon ang pinakamahusay na lupain bilang depensa laban sa silangan ay ang Jura kung makakaligtas si Rimuro sa Walpurgis na malalaman nila pagbalik ng totoong Demon Lord na kanilang pinagsisilbihan. Pagkabalik ni Luminous ay ibinalita kaagad ng dalawa na wala si Roy at pagkatapos ay tinanong ni Luis kung anong nangyari sa Walpurgis at pagkatapos magkwento ng Demon Lord ay naalala na naman ito si Roy na kung abot lang sana yun ng kanyang mga mata ay mabubuhay niya pa sana ito. Bad trip na nga siya kay Veldora ay ito pa ang mababalitaan niya pag uwi ngunit ganun pa man ay sinabi ni Luminous na hindi ngayon ang oras para sila ay maghinagpis dahil nabuhay na muli ang Evil Dragon at isang Demon Lord ang sumibol sa katauhan ni Rimuro. Bigla na lamang nag-volunteer si Hinata na paslangin si Veldora para kay Luminous ngunit ni Real Talk lamang siya ng Demon Lord na kahit lumakas ang captain ay wala pa rin itong laban kay Veldora kaya umayon din si Luis kay Luminous at sinabing ang presensya pa lamang ng dragon ay nakakatakot na. Napatanong si Hinata na nakulong naman ang hero si Veldora kaya dito ay seryosong sinabi ni Luminous na si Veldora ay isang anyo ng natural na enerhiya na hindi kayang mahiwa ng espada o maapektuhan ng mahika at higit pa rito ay kaya umanong sirain ng shockwave lamang ni Veldora mula sa kanyang pagwawala ang isang lupain. Naalala na lamang ni Luis ang isang bangungot na kung saan ang napakagandang Night Rose Castle na dating Vampire City ay naging isa na lamang tumpok na abo ng dahil kay Veldora. Pinigilan ni Luminous si Hinata sa kanyang binabalak dahil ayaw nitong mawala sa kanya si Hinata katulad ni Roy. Dito na naisip ni Hinata na ang hindi niya pagpansin sa mga sinasabi ni Rimuro sa kanilang paglalaban ay isang pagkakamali ngunit hindi pa rin naman niya iniisip na ang kanyang ginawa ay mali dahil sa kanyang pananampalataya. Sinabi ni Luminous sa dalawa na hayaan na lamang si Rimuro na kahit ang bansa nito ay napakabilis ang pagdevelop na dahilan kaya mapapabilis din ang pagsalakay ng mga anghel dahil ang gawing kalaban umano ang Demon Lord na si Rimuro at ang Storm Dragon na si Veldora ay magiging unwise.
Kahit ang pag-exist ng Tempest na nasa pangunahing prinsipyo ng Luminism na ang mga halimaw ay karaniwang kaaway ng sangkatauhan ay wala na silang magagawa pa dahil isang powerhouse na rin ang Tempest. Nag-suggest pa si Luis kay Lumines na kung gawin na lamang nilang isang kasabwat si Rimuru para maging isang masamang Demon Lord para sa kanila, ngunit sinabi ni Lumines na hindi ito pwede dahil inihayag na umano ni Rimuru sa harap ng mga Demon Lords na gusto niyang gumawa ng sariling bansa na kung saan ay masisiyahan siya at kailangan niya ang tulong ng mga tao kaya poprotektahan niya ang mga ito kahit sino pa ang makialam. Sa utos ni Lumines ay hindi na muna gagawa ng hakbang ang kanyang mga tauhan kaya napatanong na lamang si Luis kung paano naman si Rimuru kaya sinabi ni Lumines na bukas naman si Rimuru sa political exchange at kahit may hinanakit umano ito kay Hinata dahil tinangka niya itong patayin ay sinabi pa rin ni Lumines na hindi naman tanga si Rimuru para gawin silang kaaway. Sa kaharian naman ng Falmouth ay ipinaalam ni Haring Edmares na tatanggapin nila ang kahilingan ng Tempest at magbayad ng danyo sa digmaan na 10,000 stellar na katumbas ng 1,000,000 ginto, kaya umalma ang mga nobles dahil kahit maubos ang laman ng kanilang national treasury ay hindi pa rin sila makakalikom ng ganito kalaking halaga. Ayon sa ibang nobles ay lalaban sila dahil hindi naman titingin lang ang Western Holy Church kung si Veldora ang kalaban. Naisip rin nila si Hinata na kikilos rin at binanggit pa nila si Masayuki ng Engracia na tinawag na Lightspeed Hero na sa tingin nila ay kayang talunin si Veldora at mga halimaw. Dahil dito ay sinabi ng ibang nobles na dapat ang magbayad ay ang royal family dahil hindi nila matatanggap ang anumang kahilingan mula sa mga halimaw. Napatanong na lamang ang kapatid ni Haring Edmares na si Edward kung madali lamang umamin ng pagkatalo ang proud na hari na katulad niya kaya sinagot ito ni Edmares na ang Storm Dragon ang kanilang makakalaban kaya walang kwenta ang kanyang pride kung gumamit ng puwersa si Veldora. Pinaalam pa ni Edmares na wala na rin naman siyang mapupuntahan kaya magbabayad na lamang siya ng reparations at bumaba sa trono kesa maging isang vassal state ng Tempest ang Falmouth o di naman kaya ay magpapatuloy ang digmaan. May natanggap na isang dokumento ang isang nobles kaya binasa niya ito na deklarasyon na mula sa Blue Moon. Ayon dito ay ipinapagtibay nila ang kanilang suporta sa Tempest at pinuna ang nabigong kampanya ng Falmouth kaya medyo napataas ang kilay ng ibang nobles dahil isang maliit lamang na kaharian ang Blue Moon. Ang kinakatakot nila ay ang kanilang mahalagang kasosyo sa kalakalan na ang armadong bansa na Dwargon kung mananatiling neutral si Haring Gazel dahil kung galitin man nila ito ay masama ang magiging epekto sa kanila. Biglang nakatanggap ng emergency report ang gwardya na mula sa guild na sinabing ang chancellor ng Jura Forest na si Rimuru ay idineklara ang sarili bilang Demon Lord kaya nagulat ang mga nobles at pagkatapos lamang ng ilang sandali ay may dumating ulit na may dalang balita na natalo ng Demon Lord na si Rimuru ang Demon Lord na si Clayman, habang si Carrion at Frey naman ay tinalikuran ng pagiging Demon Lord para maging subordinate ni Milam kaya ang 8 natirang Demon Lords ay pinangalan ng Octagram kaya hindi maipinta ang itsura ng mga nobles sa balita. Dahil dito ay parang tinatak ni Edmares sa mga utak ng nobles na hindi lamang si Veldora ang banta kundi pati na rin si Rimuru na isang halimaw na madaling natalo ang Demon Lord na si Clayman at pagkatapos nito ay inihayag ni Edmares ang kanyang pagbaba sa trono at itinalaga ang kanyang kapatid na si Edward bilang kanyang tagapagmana kaya nagulat ang mga nobles dahil hindi ang kanyang anak na si Prinsipe Edgar ang kanyang ginawang tagapagmana ng trono dahil ayon kay Edmares ay hindi pa handa ang kanyang anak na harapin ang mahirap na pagsubok sa hinaharap dahil masyado pa itong bata. Kunyaring nadismaya naman si Edward sa biglaang desisyon ng kanyang kapatid na hari, ngunit masaya naman pala ito sa loob-loob niya. Nagkaroon rin ng kasunduan pagkatapos para itigil ang digmaan sa pagitan ng kaharian ng Falmouth at Jura Tempest Federation. Sa Tempest ay nagkita na rin ang grupo na sumalakay sa kampo ni Clayman at si Rimuru ngunit hindi pa kasama rito si Hakuro dahil nagpaiwan pa ito kasama si Geld para magsiyasat pa ng husto sa palasyo ni Clayman kasama na rin ang paghawak sa mga nasamsam sa digmaan at pangunahan ang paghawak sa mga bilanggo ng digmaan. Tinanong ni Rimuru si Benem Aro dahil siya ang commander sa ginawang kampanya laban sa hukbo ni Clayman na kung okay lamang na bumalik agad ito sa Tempest kaya sinagot ito ni Benem Aro na wala nang dahilan pa para sila ay manatili doon dahil binigyan na nito ng utos ang itinalaga niyang vice commander na si Albus sa mga dapat gawin. Nalaman ni Rimuru dahil sa report ni Benem Aro na bumalik na ulit sa battlefield si Gabiro at nakipagkaibigan sa tagasunod ni Milam na si Midbray at kasalukuyang tumutulong sa paglilinis pagkatapos ng sagupaan. Dito napagtanto ni Rimuru na marami pa ring trabaho ang gagawin kahit na pagkatapos manalo katulad ng pagdala sa mga bilanggo ng digmaan mula sa lugar dahil magiging mahirap kung mag-aalsa ang mga ito kung hindi sila binabantayan.
Binigyan naman ng assurance ng Defense Minister na nakangiti ang kanyang hari na pinagsama-sama nito silang lahat at ipinaliwanagan, kaya napaisip rin si Rimuro kung anong paliwanag nga ba ang ibinigay nito. Tinanong ni Rimuro ang patungkol kay Gabiro, kaya sinabi ni Venom Arrow na malapit na itong bumalik kasama ang 3 Biscuiteers, kaya nagtaka si Rimuro dahil kasama rin ang 3. Dito ipinaliwanag ng Defense Minister na dahil winasak ni Milam ang capital ng Yer Azania, kaya napagkasunduan nilang patuloyin muna ito sa Tempest at hinati ang mga ito dahil ang iba ay meron pa namang babalik ang village at ang mga sumama naman sa Tempest ay ang nais matuto ng mga bagong skills. Sinabi pa ni Venom Arrow na ang mga Majin at Lycanthrope na may muscle ay kasama sa mga magre-redevelop ng bakanteng lupain sa Yer Azania sa ilalim ng pamumuno ni Geld. Dito na naisip ni Rimuro ang iminungkahi nito kay Milam na ilipat na lamang ang kanyang kabisera sa Yer Azania dahil parte na rin ito ng kanyang teritoryo at inaayos na rin ang bansa mula sa simula. Dagdag pa ni Venom Arrow ay hindi lamang Lycanthropes ang darating sa Tempest kundi pati na rin ang mga bilanggong Majin, kaya iminungkahi na ni Regard na siya na ang bahala sa security, kaya thankful si Rimuro na hindi na nito sila kailangang utusan pa dahil silang lahat ay gumagawa ng sarili nilang desisyon. Ilang araw ang nakalipas ay nag-report si Diablo na ang negosasyon ay patuloy na umaayon sa kanilang plano at kanyang ipinakita ang patunay sa kanilang kasunduan sa kapayapaan, kasama na rin ang 1500 stellar na bahagi ng reparations na ang karamihan dito ay mula mismo sa sariling bulsa ni Haring Edmares. Ni-report ni Diablo na dahil alam ng mga royalist na wala ng mga knight para protektahan sila, kaya kukunin ng mga nobles ang lahat sa kanila sa alinmang paraan, kaya inaasahan nila na malapit nang magkaroon ng civil war sa kaharian ng Falmouth dahil na rin ang natitirang kulang ay isang outstanding loan lamang, kaya duda sila na susunod sa kasunduang ito ang bagong hari ng Falmouth. Ipinaalam rin ni Diablo na ang kapatid ni Edmares ang ginawa niyang hari imbes na ang prinsipe, at pagkatapos umalis ni Edmares sa kanyang trono ay naging isa itong Viscount at lilipat na rin ang tirahan sa isang maliit na lupain sa kanayunan malapit sa lupain ng Count na si Earl Needle, na kung saan ay ang tahanan rin ng grupo ni Hume, kaya madali lamang makakapagpadala ng tulong ang grupo ng champion kung susubukan man ng bagong hari na gawa ng masama ang dating hari. Pagkatapos nito ay pinaalalahanan ni Rimuro si Diablo na huwag magpakakampante at inutusan ng Primordial na iwasang may mamatay na maraming sibilyan, at kung kailangan umano nito ng karagdagang pondo ay malaya niyang gamitin ang ibinayad na stellar, ngunit ayon kay Diablo ay hindi na ito kailangan, bagkus humingi siya ng pahintulot kay Rimuro na siya mismo ang lalaban, ngunit hindi ito pinayagan ni Rimuro dahil gusto nitong maging low-key lamang si Diablo, kaya bibigyan niya na lamang ito ng mga tauhan na mauutusan. Ipinaalam rin ni Diablo na gustong makipag-ugnayan ng Western Holy Church sa Archbishop na si Rahim, na pinaghihinalaan niyang naghahanap ng impormasyon para makakalap pa ng impormasyon sa naganap na digmaan, kaya naisip na lamang ni Rimuro na mag-record ng mensahe sa Magic Crystal at si Rahim ang magdala nito para malaman nila ang reaksyon ng simbahan. Ilang sandali lamang ay dumating na rin ang mga bilanggo kasama ang mga refugees na personal na hinintay ni Rimuro, kaya nagpasalamat si Albes dahil sa pagtanggap sa kanilang mga kababayan. Dito ay ipinaalam ni Rimuro na natapos na rin ang housing inspection, kaya meron na rin silang idea kung paano magtalaga ng mga trabaho para sa mga refugee. Nakabalik na rin si Gabiro, kaya pinuri kaagad siya ni Rimuro dahil sa ipinakitang maganda sa digmaan, ngunit ayon kay Gabiro ay marami pa umano siyang dapat matutunan dahil dinurog lamang siya ni Midray, ngunit alam na rin ito ni Rimuro dahil una nang nag-report sa kanya si Venom Arrow, kaya sinabi na lamang nito kay Gabiro na sobrang lakas talaga nito dahil na rin sumasambo sila kay Milan, kaya tingin niya ay mahilig rin ang mga ito sa labanan. Pagkatapos nito ay ibinigay ni Gabiro ang sulat na ipinabibigay ni Milam at nakasaad dito na sa susunod niyang pagbisita sa Tempest ay magsasama ito ng kanyang tauhan na nag-aalaga sa kanya dahil gusto nitong turuan ang mga ito kung paano magluto, dahil ayon kay Gabiro ay namumuhay ng matipid ang mga Dragon Faithful, kaya ang pagkaing inihahandog nila kay Milam ay hindi niluluto, kaya napatanong na lamang si Rimuro kung parehas lamang ng panlasa ang mga Dragon Nuts at taon, na sinabi naman ni Gabiro na oo dahil ito sa kanyang ebolusyon kaya nagkaroon siya ng panlasa. Kaya dahil dito ay bibigyan ni Rimuro ng royal treatment na kanilang kinakailangan ang mga tauhan ni Milam, at pagkatapos nito ay umalis na rin naman si Gabiro. Makalipas ang ilang buwan matapos ang Walpurgis ay makikita na masaya ang mga bagong residente ng Tempest katulad ng mga mamamayan nito. Bumalik na rin si Geld na tila may malaking problema, kaya kinausap kaagad ito ni Rimuro at nalaman na nahihirapan pala siyang turuan ang mga bilanggo dahil ang mga Lycanthropes at Majin ay nahihirapang gumamit ng thought communication, hindi katulad ng mga High Orcs.
Hindi rin gusto ng ibang Majin na inuutusan at kahit meron din ilan na gustong magtrabaho ay hindi rin nagbubunga ng magandang resulta kaya dahil dito ay naalala ni Rimuru nang siya ay isang office worker pa lamang kaya inaya nito si Geld na uminom. Hindi napigilan ni Geld na maglabas ng problema kaya kahit ang Dryad ay nalaman na gustong magkaroon ng experience ni Geld ang mga bagong pinamumunuan niya na kahit mas mabilis niya pa itong matatapos pag siya lamang ang gagawa kaya nasabi na lamang ni Geld na kung magpapatuloy ito ay hindi siya magiging kapaki-pakinabang kay Rimuru. Naalala na lamang ni Rimuru ang kanyang mga field workers na hindi nakikinig sa mga utos at ang baguhan na itinatago ang kanilang pagkakamali at ang boss na palaging isinisisi ang iba. Kinabukasan habang naglalakad-lakad si Xian na hawak-hawak si Rimuru ay pinaalam ni Regard ang magandang balita na nagsimulang bumalik ang mga mangangalakal sa bayan dahil sa pagdeklara ni Fuse na ligtas na ang travel kaya dumarami ang mga mangangalakal na pumapasok at lumalabas ng Tempest. Sinabi pa ni Regard na hindi naman gumalaw ang mga bansa kasunod ng pagiging Demon Lord nito habang nagpahayag naman ng formal na relasyon sa Tempest ang Emperor ng Sorceress Dynasty ng Tholion na si Elmisha kaya umantong sa pagkabalisa sa lahat ng mga pinuno ng mundo ang pahayag nito ayon kay Fuse. Naalala rin ni Rimuru ang naganap na pagpupulong na walang nakitang delikadong halimaw ang nangangasiwa sa pag-survey sa highway na si Sui sa kanilang inaasahang ruta dahil sumangayon kaagad sila nang ipinaliwanag nito ang plano ni Rimuru ngunit ipinaalam ni Sui na may isang issue dahil ang kagubatan ng Jura ay sakop ni Rimuru ngunit ang bundok ng Kasha ay nasa isa sa mga hangganan nito. Ayon pa kay Sui na puno ng matataas na taluktok at malalim na delikadong makikitid na bangin ang lugar at sinasabing ang mga tuktok ay pinaninirahan ng Tengu na sinasabing palakaibigan ngunit sila ay may lahing mandirigma kaya kahit si Frey umano ay umiiwas sa direktang kumprontasyon sa kanila. Balak na sana ni Rimuru na kausapin ng Tengu ngunit nag-volunteer si Venom Arrow na siya na lamang ang pupunta dahil magiging maingat sila kung isang Demon Lord ang pupunta ng walang abiso. Bigla na lamang patanong na isiningit ni Shuna na si Venom Arrow ay nagiging magiliw kay Albus kaya inakusahan kaagad siya ni Xian na nahulog na sa honey trap si Venom Arrow at balak na nitong iwanan ang kanilang bansa kaya hindi na lamang makapaniwala ang Defense Minister sa mga tanungan ni Xian. Bale wala naman ito kay Rimuru dahil alam niyang hindi ito gagawin ni Venom Arrow, talagang ibang klase lamang mag-isip si Xian ngunit ganun pa man ay ipinagkatiwala pa rin ni Rimuru sa kanyang Defense Minister ang pakikipag-usap sa Tengu. Kinabukasan ay ipinatawag ni Rimuru si Hakuro kaya dito ay pinagbigay alam kaagad nito na natapos na nitong ilipat ang pamumuno kagabi lamang kaya hindi na nito kailangan pang bumalik sa dating nasasakupan ni Clayman na ang puppet nation ng Distave. Ipinaalam pa ni Hakuro na ang tanging naninirahan lamang sa lugar ay ang mga Dark Elves na inatas ang magpanatili at mamahala sa bakuran ng kastilyo. Napag-alaman din nito na ang Distave ay dating tahanan na kaharian ng mga elves at makikita sa lugar ang natitirang ruins. Sinabi pa ni Hakuro na isa na silang grave keepers at pagkatapos marinig ni Rimuru na meron pang ruins mula sa Ancient Kingdom kaya nagkaroon siya ng idea na dito nakuha ni Clayman ang karamihan ng kanyang kayamanan. Dito na ipinaalam ni Hakuro na ang ancient ruins ay pinapasok ng mga treasure hunter ngunit kaunti lamang ang mga mahahalagang ruins ang natutuklasan kaya ipinag-utos ni Rimuru na isekreto muna ito ni Hakuro dahil gusto muna ni Rimuru na mabisita muna ang lugar bago gumawa ng isang hakbang. Pagkatapos ng usapan ay official ng pinaalam ni Rimuru na kinilala na siya bilang Demon Lord kaya sobrang nagagalak ang kanyang mga opisyal sa balita. Bukod pa rito ay ipinaalam rin ng bagong Demon Lord na siya na rin ang mamamahala sa buong Jura Forest kaya medyo naging seryoso ang lahat dahil kasama rin dito ang kabilang ilog na pinaniniwalaang hindi nakabilang sa kontrolado ng mga Dryads. Ayon kay Venom Arrow ay kinikilala lamang si Rimuru bilang isang chancellor sa lupain na itinayo ng mga Dryads ngunit para sa mga naninirahan sa kabilang ilog ay isang sakit ng ulo ang isang bagong Demon Lord. Namangha naman si Kaijin sa balitang ito dahil nangangahulugan na sumang-ayon ang lahat ng Demon Lords na may karapatan si Rimuru sa lahat ng likas ng yaman ng kagubatan dahil matagal na ring nag-aani ng mga yamang gubat ang mga tao ngunit ngayon ay kailangan na nila ng pahintulot ni Rimuru. Sinabi ni Shuna na dahil official ng Demon Lord si Rimuru kaya maaring legal na ring tawaging rebelde ang sinumang hindi bumati sa kanya at kasunod nito ay nagsalita naman si Regard na isang mapagmataas na simbolo ng kapangyarihan ang isang Demon Lord at pagkatapos ay pinaalam rin ni Gabiro na maging ang mga Lizardmen ay desperadong makakuha ng proteksyon sa isang Demon Lord.
Pinaalam pa ni Gabiro na malapit na ring pumunta ang mga Lizardmen para makita si Rimuru dahil sinabi na nito sa kanyang amang si Abiru ang kanyang pagiging isang Demon Lord, kaya dahil dito ay naisip ni Rimuru na ang mga maliliit na tribo ay pupunta rin para makita siya dahil pupunta rin ang mga Lizardmen. Nagkaroon na lamang ng idea si Rimuru na gawin itong campaign para ipakita sa lahat ang bayan dahil sa mayroon pang espasyo para sa mas maraming tao na pumunta at manirahan sa Tempest dahil nangangailangan din sila ng mas maraming manggagawa, kaya ipapakita nito ang bayan sa lahat para palawakin ang kanilang populasyon. Para makabighani sila ng mga gustong mag-migrate sa Tempest, kaya pinaalam ni Rimuru na magsasagawa sila ng isang malaking fiesta at bukod pa rito ay pupunta rin si Milim, kaya ang lahat ng opisyal ay sumang-ayon sa malawak at praktikal na idea ni Rimuru. Pagkatapos magdesisyon ay tinanong ni Rimuru si Sui kung may pagbabago sa ecosystem ng mga halimaw, kaya sinagot ito ng Minister of Intelligence na wala naman siyang natuklasan na anumang problema dahil meron siyang double na nagbabantay sa paligid, ngunit pinaalam niyang merong isang sword grizzly na nagdudulot ng pinsala sa bandang hilagang kanluran ng kagubatan, kaya tinapos niya ang buhay nito. Dahil dito ay nag-report si Raphael na katumbas ng A- ang isang sword grizzly na katulad ng isang night spider, kaya hindi rin makapaniwala si Rimuru dahil ang halimaw na ito ay nahihirapan maging ang regular na mga adventurers. Nag-react din ang captain ng Goblin Riders dahil mapanganib umano sa mga baguhan niyang tauhan na i-deploy sa lugar, kaya nagsalita si Sui na masyado lamang nitong inispoil ang kanyang mga tauhan, ngunit nag-insist pa rin si Gobda na delikado talaga ang halimaw, kaya sinabi na lamang ng intelligence officer na kailangan pa nito ng maigting na pagsasanay na sinigundahan naman ng instructor. Wala namang problema sa Supreme Leader ang idea, ngunit ang gusto niyang magawa ng paraan ay ang umuusbong na mga halimaw dahil magiging huli na lamang kung magkakaroon pa ng casualties. Dahil dito ay nagsalita si Vesta na maglagay na lamang sila ng magic barrier sa daanan dahil ayon kay Kaijin ay natapos na ang prototype para sa fully automatic magic generator na gumagawa ng barrier, kaya dahil dito ay namangha si Rimuru dahil nakagawa sila ng isang gumaganang modelo sa maikling panahon lamang, kaya tinawag niya ang mga ito na henyo. Pinaalam ni Gabiro na tumulong rin siya kasama si Kurobe at ganun rin si Shuna sa kanilang bakanteng oras, kaya sinabi ni Rimuru na ito na ang pinakamataas na naabot ng magic tech ng Tempest at pagkatapos ay pumunta na sila sa main road para subukan ang prototype. Ayon kay Vesta ay may mataas na density ng magicule sa hangin ang Tempest dahil ito ay lupain ng mga halimaw, kaya nag-isip siya ng paraan para samantalahin ito at kanyang naimbento ang automatic magic generator na gumagamit ng magicule sa kapaligiran, ngunit hindi lamang barrier ang kayang i-produce nito kundi kaya rin itong sipsipin ang magicule sa hangin para mapababa ang density ng magicules, kaya namangha dito si Rimuru dahil ito ang problemang gusto nilang lutasin. Ayon kay Vesta ay nangangailangan ito ng tiyak na antas ng magicules density bilang kanyang fuel, ngunit hindi ito magiging problema kapag nasa paligid ito ng bayan. Itinuturing ni Rimuru na isang kamanghamanghang imbensyon ang nagawa ng team nila Vesta dahil kung bumaba ang density ng magicules ay mababawasan ang mga halimaw na lalabas, kaya magiging kaunti na lamang ang malalakas na halimaw na ipapanganak na magdudulot ng problema sa grupo ni Gobda, at ang imbensyong ito ay tumutugma lamang sa natatanging katangian ng Tempest. Hindi pa tapos ang kayang gawin ng imbensyong ito dahil ayon kay Vesta ay hindi lamang anti-magic barrier ang kaya nitong gawin dahil kapag pinalitan ang magic board na merong magic formula ay maaaring mag-activate ng ibang uri ng magic. Nagmungkahi si Vesta ng kanyang idea kung paano ikakabit ang anti-magic barrier na kung saan ay ilalagay ito ng pantay-pantay sa mga highway at kailangan lamang suriin ito araw-araw upang makita kung gumagana ba ang barrier dahil wala na rin namang kailangang palitan rito. Tinanong ni Rimuru ang patungkol sa magic formula board na gagamitin para sa barrier, kaya pinaalam ni Vesta na nagawa na ito ni Dord at si Kurobe na rin ang bahala sa manufacturing, kaya itinalaga ni Rimuru si Vesta na mga siwa sa proyekto na uumpisanhan ang pagkabit kinabukasan. Narinig ni Veldora ang patungkol sa proyekto kaya tuwang-tuwa ito dahil akala niya ay maaari na siyang maglabas ng aura hanggang gusto niya pag natapos ang proyekto, ngunit napasigaw na lamang si Rimuru na hindi niya dapat ito gawin dahil karamihan sa mga tao rito ay mamamatay. Nagpaliwanag si Veldora na matagal niya na itong pinipigilan at napapagod na siya, kaya napatanong na lamang si Veldora kung bakit hindi ito nararanasan ni Rimuru, kaya sinabi ni Rimuru na tinutulak niya lamang ito sa kanyang tiyan matapos ipinaalam ni Regard dati na lumalabas ang kanyang aura. Pinagbigay alam rin ni Rimuru na lumakas ang kanyang magicules pagkatapos niyang maging Demon Lord, ngunit nag-evolve rin naman ang kanyang ultimate skill na Predator papunta sa Beelzebub na siyang lubhang nagpalawak ng storage sa kanyang tiyan.
Dito ay nagsalita si Diablo na sa katulad ni Veldora ay napakahirap pigilan ang kanilang aura at nagbigay ito ng halimbawa na kahit si Venom Arrow at kanyang grupo ay naglalabas rin ng kaunti at sinabing si Veldora ay may napakalawak na dami ng magicules kaya ang pigilan nito ay kailangan ng napakatinding effort. Sinabi ni Veldora na tama ang sinabi ni Diablo kaya gusto nitong pasabugin ito sa ibang lugar kaya naisip na lamang ni Rimuru na isang sakuna ang mangyayari kung gagawin ito ni Veldora. Pagkatapos nito ay bumalik na rin sila sa meeting room at ibinigay ni Rimuru kay Geld ang blueprint na ginawa niya para sa kastilyo ni Milim dahil gusto niyang si Geld ang mamuno sa paggawa nito. Pupunta rin si Kaijin kasama si Merd para tulungan ang napakalaking proyekto na gagawin ni Geld kaya maging ang Orc King ay kinakabahan pa na baka siya ay magkamali sa napakalaking proyekto kaya sinabi ni Rimuru na ayos lamang dahil isang mahalagang karanasan ito para sa kanya kaya kalaunan ay tinanggap rin ni Geld ng buong puso ang ibinigay na importanteng proyekto ng kanyang hari. Pagkatapos nito ay tinanong ni Rimuru si Diablo kung anong balita sa kanyang misyon at dito ay sinabi ni Diablo na isang hamon para kay Yum ang direktang pakikipagnegosasyon sa nobility kaya ginawang teacher nito si Ed Morris para turuan ng manners ang champion. Pinaalam rin ni Diablo na ang bagong hari na si Edward ay gumagawa na rin ng sekretong hakbang katulad ng kanilang inaasahan na aabuti ng ilang buwan upang ipunin ang kanilang puwersa at kumilos kaya naging excited na lamang si Diablo at gusto pa nitong mapabilis ang proseso kaya gumawa na siya ng hakbang upang mapabilis ang paghahanda dahil tutulong naman sa kanya si Venom Arrow para sa pag-organisa ng kanilang puwersa at i-deploy ito sa tamang oras. Ayon sa Defense Minister ay dalawang puwersa ang kikilos at ito ay sa publiko habang ang isa naman ay sa shadows na parehong handang kumilos. Ni-report ni Diablo na hindi pa nakakabalik si Rehiam na may dalang mensahe mula sa church headquarters na kahit safe naman itong nakapasok sa capital ng Engracia dahil merong special transport gate sa capital na direktang papunta sa Holy Empire ng Lubelius ngunit hanggang sa labas lamang nakabantay ang mga tauhan ni Diablo dahil merong barrier na nakapalibot sa capital. Hindi pa naman na-detect ni Diablo na pinaslang ang Archbishop dahil sa kanyang Tempter skill at pagkatapos nito ay humingi ng pasensya si Sui dahil masyadong mapanganib ang pagpasok sa Lubelius kaya wala namang problema ito kay Rimuru dahil nasa Lubelius ang mapanganib na si Hinata. Sinabi na lamang ni Rimuru na gag-ana ang plano ni Diablo kung walang gagawin ang Western Holy Church at pagkatapos nito ay nagsalita si Venom Arrow na gusto niya munang maayos ang alitan laban sa simbahan kaya nagsalita si Shuna na ang pag-atake sa kanilang bansa habang nakikipaglaban si Rimuru kay Hinata ay kagagawa ng isang tao na kinumpirma na rin ni Clayman. Dahil dito ay naisip rin ni Rimuru na gagawa rin ng aksyon si Hinata kung kasali ang taong nasa likod nito ngunit napagtanto ni Rimuru na may kakaiba dahil hindi naman tatanggap ng utos si Hinata kahit kanino kaya maging si Kaijin ay sumang-ayon dito dahil tanging sa Diyos na si Luminous lamang umano ito sumusunod kaya napahinto si Veldora sa pagbabasa ng manga nang marinig ang pangalan ni Luminous. Ang lahat ng nangyari katulad ng paggalaw ng Falmouth at pagmanipula kay Clayman kasama ang pagtangkang sirain ng Tempest ay kagagawa ng isang itinuturing nilang mastermind na pati si Hinata ay napaikot sa kanyang palad. Sinabi na rin ni Rimuru na wala siyang balak maging kaaway ni Hinata at alam rin naman ni Rimuru na hindi tanga ang captain ng Crusader para harapin siya kasama si Veldora at pagkatapos ay nag-report si Raphael na may mataas na posibilidad na maraming motibo at ang lahat ay magkakaugnay at hindi lahat ay nasa kalooban ng isang nilalang lamang. Dito napagtanto ni Rimuru na naging hadlang sila sa paningin ni Clayman at kasabay nito ay sinubukan nitong samantalahin sila at gusto ng mga mastermind na matalo siya ni Hinata at bilang Chancellor ay isang hadlang para sa kaharian ng Falmouth ang turing kay Rimuru bagamat magkatugma ang mga muibong ito ay magkaiba naman ang naging resulta dahil tumakas si Rimuru kay Hinata habang umatras naman ang Falmouth at namatay si Clayman. Dahil dito ay naisip ni Rimuru na busy ang nasa likod ng lahat ng ito para sa muling pagbuo ng kanyang maliit na natirang puwersa. Sa tulong ni Raphael ay nagkaroon si Rimuru ng idea na mababa ang posibilidad na direktang makipaglaban sa kanya ang mastermind dahil sa tingin nito ay hindi niya muna ihahayag ang kanyang sarili at narinig ng lahat na hindi lamang iisa ang mastermind kaya dahil dito ay sinabi ni Diablo na mag-iimbestiga pa siya ng husto dahil isang mangangalakal ang nagbigay umano kay Ed Morris at kanyang mga ministro ng impormasyon. Pagkarinig nito ay nagdudugtong-dugtong na ang pangyayari dahil sinabi ni Rimuru na may mga taong sinusubukang kumita sa gyera kaya kanyang naisip na ang mga mangangalakal na ito ay nagtatrabaho sa likod ng eksena upang kumita. Dahil dito ay binigayan ni Rimuru ng kanya-kanyang trabaho ang mga executives katulad nito si Shuna na suriin ang mga account book na nakuha nila sa kastilyo ni Clayman at tingnan kung sinong mangangalakal ang madalas na bumibisita.
Inutusan rin ni Rimuru si Diablo na ituro ng Falmouth ang lahat ng mga ngalakal na may kaugnayan sa kanila habang sinabihan naman ni Rimuru ang Defense Minister na ulitin ang selection para sa reinforcement ni Yume dahil kailangan nilang maging handa sa lahat. Para naman kay Geld ay sinabi ni Rimuru na mag-focus na lamang ito sa kanyang trabaho habang si Hakuro naman ay tutulungan si Venom Arrow. Tutulong naman si Gabiru kay Rigord habang si Rigor naman ang bahala sa security system ng bayan dahil maraming tao ang darating habang magiging bantay naman ng Supreme Leader si Shien at Ranga. Sa Lubulyos ay nagpulong ang pinakamalakas na grupo sa hukbo ng bansa na tinatawag na 10 Great Saints na pinamumunuan ni Hinote kasama ang Pope patungkol sa Tempest. Kung merong intelligence bureau ang Tempest na pinamumunuan ni Sui ay ang 10 Great Saints mismo ang nagiging spy ng Lubulyos para makakalap ng impormasyon. Ang paladin na si Rites ang unang nag-report patungkol sa nakalap niyang impormasyon na mapayapa ang kagubatan ng Jura kaya dumarami ang mga merchant na pumapasok at lumalabas ng bansa. Nakita rin ng paladin ang mabilis na pag-unlad ng Tempest na makikita sa mga highway ganun rin ang kalinisan at ligtas na daan kaya walang nakikitang magic beast sa mga daanan. Maging ang Magicules density ng bansa ay napansin rin itong mataas ngunit mababa naman ang level nito para makaepekto ng masama sa tao kaya kanyang napagtanto na totoo ang sinabi ng Demon Lord na si Rimuru na mamuhay kasama ang sangkatauhan. Sinabi rin ng Paladin na bawal ang pumasok sa selyadong kuweba kaya bigo siyang makita ang presensya ni Veldora nang tinanong ni Hinata. Pagkatapos nito ay nag-report din ng ibang miyembro at dito sinabi ni Guard na kapag bumagsak ang karibal na bansa ng Engracia na kung saan ay ang Falmouth ay pagkakataon nito para palawakin pa ang kanilang kapangyarihan. Pinaalam naman ni Sarey na bumaba na sa trono si Edmaris ngunit kahit naging mapayapa ang paglipat ng kapangyarihan ay lumilitaw na nag-iipon ang mahuhusay na mercenaries ang bagong hari at nagsimula na ring mag-enlist ng bagong sundalo kaya sa tingin ng Holy Knight ay magkakaroon ng civil war ngunit hindi pa siya sigurado kung sangkot dito si Rimuru. Pinaalam rin ni Sarey na base sa kanyang investigasyon ay nakausap ni Edward ang mahalagang pinuno ng konseho ganun din ang Free Guild executives at ilang merchants na mula sa silangan na nagpapahiwatig sa pagpapalakas ng kanyang puwersang militar. Dahil dito ay napagtanto ni Hinata na walang balak magbayad ng danyos ang bagong hari at walang Demon Lord na hahayaan lamang itong mangyari ngunit alam rin ni Hinata na ang lahat ng ito ay bahagi sa plano ni Rimuru kaya dito ay nanghihinayang din ang babae kung bakit hindi siya nakinig sa slime noong una pa lamang. Marami pa silang impormasyon na alam ngunit hindi sigurado kaya kanilang napagdesisyonan na tawagin ang Archbishop na kasama sa nakaligtas sa digmaan ngunit naisip na kaagad ito ni Hinata kaya nauna niya na itong pinatawag kaya paparating na ito anumang oras. Nagsalita si Arnaud na may mga bali-balita na ang Demon Lord na si Rimuru ay nagawang makipag-areglo kay Veldora kaya sigurado na nabuhay na ang Storm Dragon. Dahil dito ay sinabi ni Hinata na ito ay totoo at pinaalam ang pinapasabi ng kanilang Diyos na si Luminous na ang nagkukuman sa Storm Dragon ay si Rimuru kaya huwag umano itong galawin ni Hinata kaya sinabi ng Captain na hindi nila haharapin ang Demon Lord kaya may ibang hindi sumang-ayon dahil para kay Sarey ay kasing lakas lamang nilang mga Great Saints ang mga Demon Lords ngunit ganun pa man ay sinabi ni Hinata na ang mensahe ng kanilang Diyos ay absolute. Hindi rin naman nila hahayaan na lamang ang Falmouth dahil ang mangyayari lamang dito ay isang civil war at ang kailangan lamang nilang protektahan ay ang mga sibilyan at hindi ang royal family. Pinaalam ni Hinata na hayaan na lamang nila si Rimuru sa mga gagawin nito dahil gusto ng ilang Holy Knights na bigyan ng leksyon ng Demon Lord ngunit ayon kay Hinata ay mapagkakatiwalaan si Rimuru at sinabing galing siya sa ibang mundo na katulad niya. Pinaalam rin ng Captain na nagamit siya ng isang Eastern merchant dahil sinabi sa kanya nito na nagbabalat kayo ang mga halimaw bilang isang tao para manloko sa ibang bansa at si Rimuru ang pumatay sa kanyang master kaya nagpasya siyang tapusin si Rimuru ngunit nakaligtas ito sa kanya. Alam rin ni Hinata na posibleng bumawi ang Demon Lord sa kanyang ginawa ngunit plano niyang makipag-usap dito na kahit humingi siya ng kapatawaran kung kinakailangan ngunit hindi sumang-ayon ng ilang Holy Knight dahil sa kaligtasan ng kanilang Captain. Ilang sandali ang nakalipas ay dumating na rin ang kanilang hinihintay at tinanong kaagad ito ni Hinata patungkol sa Storm Dragon ngunit hindi pa man nakakasagot ang Archbishop ay dumating ang tatlong kasapi sa maalamat na 7 Celestial Sages na sa nakaraan ay nagsanay ng mga piniling hero ngunit ngayon ay nagsisilbi sila bilang pinakamataas na consultants ng Western Holy Church. Maging ang ibang Holy Knights ay nagulat na lamang kung bakit narito ang tatlong legendary figure ng sinabi ni Hinata na sila nga ito dahil sila rin ang nagbigay sa kanya ng 7 araw na pagsubok kaya nakopya ni Hinata ang kanilang mga skills dahil sa kanyang unique skill na Usurper.
Dahil dito kaya naisip na lamang ni Hinata na nakikialam ang mga ito sa kanya sa anumang paraan dahil inagaw niya ang kanilang mga kapangyarihan kaya ang presensya ng tatlo para sa kanya ay hindi maganda. Lumalabas na gusto rin marinig ng tatlo ang impormasyong dala ng Archbishop patungkol kay Rimuru kaya nag-umpisa ng magkwento si Rehiam patungkol sa kung paano dinurog ni Rimuru ng walang kalaban laban ang puwersa ng Falmouth. Minaliit lamang ng isa sa Celestial Sages ang ginamit ni Rimuru at kinumpara ito sa sunlight magic ng Sun Luminary na si Gran habang ang isa naman ay akala ang light-bending magic. Si Hinata lamang ang may idea na gumamit si Rimuru ng physics magic at hindi ang regular magic para sa pag-ipon ng sinag ng araw at ni-reflect ito sa mga kalaban kaya para kay Hinata ay mahihirapan ang mga tao rito na maunawaan at harapin ito. Sinabi ni Rehiam na kakilakilabot ang light attack, ngunit pinaalam nito na ang sunod na nangyari ay nabalot ng katahimikan ang battlefield at sa sandali din yun ay namatay ang 20,000 sundalo kaya kinilabutan ang mga Holy Knight kasama si Hinata at naisip na isa itong catastrophe na katulad ng sinabi ng kanyang Diyos na si Luminous kay Veldora at ito ang mga nilalang na maging si Luminous ay hindi kayang kontrolin. Naisip ni Hinata na ang nilalang na si Veldora at ang dalawang awakened demon lords na si Guy Crimson at Milim kaya napagtanto ng babae na isang awakened na rin si Rimuru na sinang-ayunan naman ni Sorey dahil sa kanyang hinala na dahil sa malaking bilang ng mga kaluluwa ay inawaken ni Rimuru ang kanyang sarili katulad ng dalawang dakilang demon lord sa alamat. Ilang sandali lamang ay tinanong ng isang Celestial Sage kung may mensahe bang dala si Rehiam na tila alam na rin ng Celestial kaya kinuha ng Archbishop ang Crystal Ball at ibinigay kay Hinata na nagmula umano kay Rimuru. Dito ay nagulat ang lahat kasama si Rehiam dahil napakaikli lamang ng mensahe at pagbungad pa lamang ay sinabi kaagad ni Rimuru na haharapin niya si Hinata ng mag-isa kaya dahil dito ay nagalit ang Holy Knight na si Arnaud at nakiusap sa kanilang captain na payagan siyang durugin si Rimuru. Hindi sumang-ayon si Sorey at Rites kay Arnaud dahil baka mag-retaliate ang ibang Demon Lords at kasama niya pa ang Storm Dragon at higit sa lahat ay Awakened Demon Lord na ring ang turing nila kay Rimuru. Napaisip naman si Hinata dahil may kakaiba at higit sa lahat ay kung bakit alam ng Mars Luminary na si Ars ang mensahe ngunit ganun pa man ay sinabi niya pa ring makikipagkita siya kay Rimuru na hindi naman sinang-ayunan ng Cardinal na si Nicolaus na may pangalawa sa pinakamataas na ranggo sumunod sa Holy Emperor sa Western Holy Church. Kabaliktaran naman ng Cardinal ang tatlong luminaries dahil natuwa ito sa desisyon ni Hinata at binalaan siya ng tatlo na hindi niya magagawang matalo ang banta na si Veldora dahil walang pag-atake ang makakahadlang rito ngunit binigyan nila ang babae ng espada na tinawag na Dragon Buster kaya naisip na lamang ni Hinata na plano talaga ng luminaries na siya ang tumapos kay Veldora ngunit sa huli ay tinanggap pa rin ng captain ang espada. Bago umalis ay sinabi muna ng tatlo na kung lumalaman ang sitwasyon ay poprotektahan siya ng espada at pagkatapos ay hindi na rin nag-aksaya pa ng oras ang babae para pumunta sa Tempest kaya sobrang nag-alala ang Cardinal kaya sinabi na lamang ni Hinata na nakangiti na maayos din ang lahat tulad ng parating nangyayari. Sa Tempest habang iniisip ni Rimuru ang paghahanda para sa highway papunta sa Talion kasama ang gaganaping festival ay nagulat siya nang mag-report si Sokka na papunta sa Tempest si Hinata galing sa Engracia. Ilang sandali lamang ay sinabi rin ng spy na may 4 na paladin ang sumusunod sa kanya habang hindi niya matukoy kung magiging friendly ang layunin ng Holy Knight dahil sa dala nitong malaking espada. Bigla ring dumating na seryoso si Diablo at pinaalam kay Rimuru na patay na si Rehiam ngunit hindi pa tukoy ang dahilan. Dagdag pa nito ay mayroong bali-balita na kumakalat sa kalapit bansa ng Falmouth na kung paano namatay ang Archbishop sa pakanaumano ng demonyo kaya ang mga Temple Knights mula sa lahat ng dako ng bansa ay pinusisyon bilang tugon at pinaniniwalaan ni Diablo na sasali sa puwersa ng bagong hari na si Edward. Dahil dito ay pinulong ang lahat ng executives ng Tempest patungkol sa parating na banta at kaagad nagsalita ang head ng Surveillance Department na ang 5 Holy Knights na pinamumunuan ni Hinata papunta sa Tempest ay hindi basta-basta dahil nakatakas ang mga ito sa pagbabantay ng grupo ni Sokka. Pinaalam rin ni Sui na gumalaw na rin ang mga Knights na higit sa 30,000 na mula sa mga kalapit bansa papunta sa Falmouth na may misyon na sugpuin si Diablo na ang pinararatangang demon na pumatay sa Archbishop kaya dahil dito ay pinaalam ng intelligence head na wala silang aasahang suporta mula sa ibang bansa o alinman sa makapangyarihang nobles ng Falmouth. Inamin naman ni Diablo na bukal sa kanyang puso ang kapalpakang ito dahil siya ang nagpadala kay Rehiam bilang envoy ngunit sinabi ni Rimuru na kapag nagkamali ang mahalaga ay bumawi,
binigyan rin ng kumpiyansa ng kanyang mga kasamahang executive si Diablo na inakalang hindi na ibibigay sa kanya ng kanyang Panginoon ang misyon na kanyang sinimulan, ngunit kabaligtaran nito sa kanyang inakala dahil hindi nawawala ng tiwala si Rimuru sa kanya at sinabi na siya ang humawak ng misyong ito hanggang sa huli. May iminungkahi si Shuna na humingi sila ng payo kay Edelman dahil dati itong high priest ng Lumanism, ngunit walang idea si Rimuru kung sino ito kaya nag-report kaagad si Raphael kung sino ang tinutukoy ni Shuna. Pagkatapos nito ay nagsalita si Gabiro na kasalukuyang nagtatrabaho sa silyadong kuweba si Edelman kaya kanya itong tinawag gamit ang thought communication. Lahat ng papuri at pasasalamat ay sinabi ni Edelman kay Rimuru nang dumating ito sa meeting hall, kung hindi pa dahil kay Shuna ay hindi pa sana ito titigil sa kakapuri sa kanilang supreme leader. Dito na pinaalam ni Edelman na dati siyang cardinal sa Western Holy Church kaya nagulat si Rimuru dahil isa ito sa pinakamataas na posisyon. Sinabi pa ni Edelman na isang religious state ang Holy Empire ng Lubelius at ang Diyos na si Lumines ang pinakamataas habang ang Holy Emperor naman ay ang tagapagsalita ng kanilang Diyos. Pinamumunuan ng opisina ng Pope ang pang-araw-araw na operasyon ng bansa at sa panahon ni Edelman ay isa lamang division ng opisina ng Pope ang buong Western Holy Church hanggang sa naging mahigpit ito ng pinalaganap ang Lumanism na sa kanyang panahon ay wala pang permanenteng hukbo. Binuo ng opisina ng Pope ang Temple Knights para protektahan ang kanilang mga mananampalataya laban sa mga banta ng halimaw at hanggang sa nag-umpisang lumala ang relasyon nila sa mga dayuhang bansa kaya ginawa ang Master Rooks na isang division sa ilalim ng direktang pamumuno ng Holy Emperor. Pinaalam ni Edelman na ang Master Rooks ay napakalakas at may karapatang magbigay ng utos sa mga Temple Knights. Lumakas din umano ang influence nito nang makuha ng simbahan ang Crusader na sa tingin ng dating cardinal ay may kinalaman ng 7 Days Clergy. Saad pa ng undead na sa kanyang panahon ay tinatamasa ng 7 Days Clergy ang kapangyarihan na pangalawa lamang sa Holy Emperor at habang dumadaan ang mga araw ay nagiging corrupt umano ang simbahan na dahilan ng kanyang pagkamatay. Pinaalalahanan ni Edelman ang kanyang Panginoon na mag-ingat dahil ang Lubelius ay mayroong mga Crusaders na sinanay mismo ni Henote kasama ang Master Rooks at ang Enlightened na kilala bilang 10 Great Saints. Buti na lamang ay nag-report si Raphael kaya nalaman ni Rimuru na ang Saints ay isang evolution ng mga tao na sumailalim sa mahigpit na pagsasanay at ang lakas nito ay hindi nalalayo sa Demon Lord Seed. Binulgar ni Edelman na ang 3 battle sages na kasama sa Master Rooks at ang 6 na commander mula sa Crusader kasama si Henota ang bumubuo sa 10 Great Saints. Dahil dito ay naghinala kaagad ang Defense Minister na miyembro ng 10 Great Saints ang kasama ni Henota at dahil gumalaw na rin ang Temple Knights ay kasama rin dito ang Master Rooks. Nag-volunteer ang dating cardinal na himukin si Henota na talikuran ang kanyang paniniwala at ibaling na lamang ito sa kanyang Diyos, ngunit tinanggihan ito ni Rimuru kaya napangiti na lamang si Diablo na excited kasama si Shien na para bang gustong mag-volunteer na tapusin ang saint na si Henota. Hindi rin nagpahuli si Veldora na inakalang hihilingin ni Rimuru sa kanya ang kanyang tulong, ngunit inuto ito ni Rimuru na maging isang huling depensa ng Tempest kaya pumayag rin ang Storm Dragon. 4,300 sundalo ang ipapadala ng Defense Minister bilang reinforcement sa kampo ni Yung na binubuo ng 100 Goblin Riders na pinamumunuan ni Gobta kasama ang 4,000 Green Numbers at 100 miyembro ng Team Kurenai kasama ang 100 fighters mula sa Team Hiryu ni Gabiro at ang Supreme Commander ay si Hakuro. Nag-aalangan pa sana si Gobta sa mataas na posisyon na itinalaga sa kanya ng Defense Minister, ngunit naging buo na lamang ang loob nito nang inutusan ni Rimuru si Ranga na bantayan ang Hobgoblin. Lumampas sa inaasahan ni Diablo ang reinforcement ng bagong hari dahil humigit kumulang sa 10,000 lamang ang kanyang inaasahan kaya inaasahan niyang walang balak ang bagong hari na igalang ang kontratang pinirmahan ni Edmores kaya inisip ni Diablo na balak paslangin ng bagong hari si Edmores para mapawalang bisa ang kasunduan, ngunit binabantayan naman ng mga tropa ni Yung ang dating hari sa Nidol na may bilang na 5,000. Kahit magpadala ng 4,300 sundalo para sa reinforcement ng champion katulad sa orihinal na plano ay sinabi ni Rimuru na hindi ito sapat laban sa 30,000 reinforcement ng hari kaya nagdadalawang isip siya na patawarin na lamang ang kanilang utang para maiwasan ang digmaan, ngunit hindi sumang-ayon dito ang kanyang dalawang sekretarya at hiniling ng nagtitimping si Diablo ayon sa kanyang aura na ipaubaya na lamang sa kanya ni Rimuru ang paghahanap sa salarin na sinubukang ibintang sa kanya ang krimen dahil may hinala siyang kasama ng 30,000 ang sangkot sa salarin kaya bibigyan niya umano ito ng malumanay na interogasyon na sa tingin ni Rimuru ay wala namang kahinahunan sa mga mata ni Diablo.
Wala namang problema kay Venom Arrow ang plano ni Diablo at tinanong si Hakuro kung kaya nitong sugpuin ang sundalo ng hari nang walang tinatapos kahit isa sa kanila na sinagot naman ng Supreme Commander ng misyon na walang problema at pinaalam na maaari namang tapusin kaagad ang mga kalaban gamit ang surprise attack, ngunit ayon kay Hakuro ay hindi ito magbibigay ng training sa kanila. Ilang sandali lamang ay napatiyo si Sui at ipinaalam sa lahat ang emergency report mula sa kanyang tauhan na si Hokuso na sumusubaybay sa Engracia na gumalaw na ang Crusaders na binubuo ng 100 Mounted Knights na papunta sa Tempest at inaasahang sasabay sa pagdating ni Hinata na inaasahang darating ng hindi bababa sa 2 linggo. Dahil dito ay pinaalam ni Veldora ang kanyang naisip ngunit hindi pinayagan ni Rimuru dahil ang gustong ipahiwatig ni Veldora ay kunyaring aksidente niyang matamaan ang Crusaders ng kanyang Dragon's Breath para puksain ang mga kalaban. Dahil kay Raphael kaya nagkaroon ng idea si Rimuru na posibleng pumunta si Hinata para mag-usap kaya inutusan niya ang lahat na iwasan ang pagtapos pati sa mga paladins. Himala namang nauunawaan na ni Shien ang gustong gawin ni Rimuru na habang nakikipaglaban ang iba sa mga paladins ay ang Supreme Leader naman ang bahala kay Hinata kaya sinabi ni Shien na sakto ang 100 niyang tauhan na Yamagari para humarap sa mga paladins ngunit ang tingin ni Rimuru sa ideyang ito ay kabaliwan dahil katumbas ng si Rank lamang ang lakas ng Team Reborn ngunit nagsalita si Venom Arrow na isa itong epektibong plano dahil merong extra skills na complete memory at self-regeneration ang Team Reborn na sakto para tumagal ang laban. Pinaalam ng Defense Minister na maaari niya namang ipadala para tumulong ang kanyang personal guard na Team Kurenai na pinamumunuan ni Gobwe kung magiging delikado kaya dahil dito ay hinayaan na ni Rimuru na si Shien ang bahala sa mga paladins sa tulong ng Team Kurenai. Inisip ni Rimuru kung sino ang haharap sa 4 na Saints na kasama ni Hinata dahil hindi pwede si Veldora habang si Geld ay on hold samantalang si Diablo, Ranga, Hakuro at Gabiru naman ay gusto niyang mag-focus lamang sa Falmouth kaya ang natira na lamang ay si Venom Arrow, Shien at Sui na handang sumali sa laban kahit may intelligence duty si Sui ay wala naman itong problema dahil sa kanyang body doubles at team ni Sokka na sapat na para tugunan ang trabaho. Nag-report din si Raphael na pantayan ng puwersa kung meron mang enlightened level fighter sa hanay ng mga paladins kaya tinanong ni Rimuru si Sui kung mayroong malalakas na nilalang sa mga paladins bukod kay Hinata na sinagot naman ni Sui na wala namang namumukod tangi sa grupo dahil ang lahat ay hindi umano bababa sa A-rank. Dahil dito ay hindi nagpakampante si Rimuru dahil kung mas malakas ang isang nilalang ay mas mahusay itong magtago ng kanilang presensya kaya inutusan nito si Shien na bantayan din ang mga paladin. Binigay ni Rimuru kay Shien ang karapatan para utusan ang Team Kurenai habang wala namang problema kay Venom Arrow at Sui na makipaglaban ng 2v1 sa kasama ni Hinata. Pagkatapos nito ay pumasok ang 2 biscuiteer sa meeting room nang walang pahintulot ngunit humingi rin naman ng pasensya kay Rimuru dahil ang gusto lamang nila ay makatulong para makabawi sa ginawang tulong sa kanila kaya pinahintulutan ito ng Supreme Leader at sinabihan ng lahat na kung mahirap panatilihin ang plano ay ubusin kaagad ang kalaban dahil ang kaligtasan ang kanilang priority. Sa teritoryo ng Rosso ay nagpupulong ang mga sangkot sa gustong magpabagsak kay Rimuru at Hinata dahil ang mga ito ay sagabal sa kanila. Present sa pagpupulong na ito ang Cerberus official at Vice Commander ng Imperial Guardian ni Rodder ng Eastern Empire at nagpapanggap na Eastern Merchant na si Dam Rodder para pabagsakin ang mga tinik sa kanilang daanan kaya pansamantala silang nakipagtulungan kay Granbell ang head ng Rosso family dahil sa isang parehas na layunin na tapusin si Hinata dahil sumunod sa kanilang listahan pagkatapos ni Veldora ay ang Holy Church na banta sa kanila. Hindi tiyak kung makikipagtulungan pa ba si Granbell sa kanila kung tuluyan ng masakop ng Eastern Empire ang kanluran kaya napatanong na lamang si Dam Rodder kung mas gugustuhin ba nitong kalabanin sila kaya hindi nagustuhan ni Glenda na kasali sa Rope Geniuses at miyembro ng 10 Great Saints na nagsisilbi sa mga Rosso ang sinabi ng inakala niyang isang weapons merchant lamang ngunit wala man lang naramdaman na kahit anong kaba ng tinutukan ng baril si Dam Rodder bagkus namang hapa ito dahil meron na rin palang gumagamit ng ganitong armas sa kanluran. Inutusan ni Granbell si Glenda na tama na at pagkatapos ay nagpaliwanag kay Dam Rodder na hindi naman niya gusto na masira ang balanse ng kapangyarihan sa pagitan ng Falmouth at Engracia dahil ang gusto niya lamang ay hindi makuha ng Demon Lord na si Rimuru ang kaharian. Pinaalam rin ni Dam Rodder na hindi niya rin gustong mawala ang ruta ng kalakalan na nagdudugtong sa Dwarven Kingdom at higit pa rito ay si Rimuru ang dahilan kaya nawalan sila ng mahalagang kasosyo sa kalakalan ng tinalo nito si Clayman kaya may hinanakit ito sa Demon Lord na naging dahilan para makipagsanib puwersa sila sa Rosso family.
Pinaalam ni Glenda na papunta na rin si Henote sa Tempest kaya sinabi ng merchant na siya na ang bahala sa demonyo na nakikipagsabuatan sa loob ng Falmouth at pagkatapos ay inutusan ni Granville si Glenda na makipagtulungan kay Edward at i-pressure si Ed Morris dahil sa pagpunta umano ni Henote sa Tempest ay hindi makakagalaw si Rimuru. Tinanong ni Damrod kung paano kung sakaling matalo ni Henote si Rimuru ngunit mataas ang tingin ni Granville sa slime dahil hindi umano ito katulad ng ibang Demon Lord dahil si Rimuru ay delikado na kailangang tapusin sa hinaharap ngunit pinaalam ni Granville na meron na itong plano para dito. Pagkaalis ng merchant ay hindi na itago ang pagkainis ni Glenda sa kanya kaya sinabihan na lamang ito ni Granville na ang lalaking yun ay parte ng underground organization na Cerberus sa silangan at si Damrod the Gold umano ang isa sa mga leaders ng organisasyon. Pinaalam rin ni Granville na hindi magiging madali para kay Damrod ang pagsugpo sa demon dahil ayon sa kanya ay hindi lamang isang archdemon si Diablo kaya dahil dito ay sinabi ni Glenda na tutulong siya kaya para kay Granville ay walang magiging problema para kay Glenda na harapin si Diablo at dahil masyadong sigurista si Granville ay isinama din nito ang ibang battle sages. Binigyan ng karapatan ni Granville si Glenda na gamitin ang Cerberus para hindi makagalaw si Diablo at ipinaalam na meron din siyang Blood Shadow para mapipilitang gumalaw rin si Sar at Gregory.